sobrang daming masamang pera. Nalason ako dyan. Natikman ko yung lasa ng masamang pera. Nasobrahan ako, nalason ako eh. Hindi yun na ibig sabihin ng success. Daming pera, hindi yun na ibig sabihin ng success. Huwag ka malilito. Kasi kung gusto mo maraming pera, eto, pinapakita ko na sa'yo, mano-mano mismo, paano dumami pera mo. Magtrabaho ka, sipagan mo, diskarte, mag-ipon ka, tapos pag dumami pera mo, mayaman ka na. Yun ang definition mo ng success. Eto, pinapakita ko na sa'yo, mano-mano, kung paano to. Kung paano ginagawa pera. Eto, ganito, magtatrabaho ka ng diretso, magsusumikap ka, magpupursigi ka, sisipagan mo, di ka malalate, tatrabaho ka ng gusto, di ka absent, maliban na lang pag sobrang tindi talaga na sama ng pakiramdam ng sakit mo, ganun, hindi ka rin magda-day off. Tignan mo, katulad ko, hindi nagda-day off, Lunes hanggang Linggo, straight to, maliban na lang kapag masama yung pakiramdam ko. Tapos, iipunin mo lahat ng pera mo. And when I say iipunin lahat ng pera, hindi ibig sabihin, panay ka, pangkain. Hindi ganun, tanga. Lahat ng mga kailangan mong gastusan sa personal na pangangailangan mo, yung as in, talagang literal na hindi ka mabubuhay pag hindi ka gumastos, yun lang yung gagastusan mo. Lahat ng iba, itatabi mo lang yung pera. Hanggang sa dumami yung pera, makapagtayo ka na sarili mong hanap buhay, may pampuhunan ka na. O tapos susunod doon, papalpak ka. Sa unang hanap buhay mo, na sinimulan, na sarili mo, papalpak ka. Tignan mo, nakita mo, di ba? Yung unang araw, butata. Pangalawang araw, butata rin eh. Yung pangatlong araw, hindi ko alam, parang nasa break-even pa lang eh. Pero imagine mo, yung unang araw, butata. O, di ba? So talaga papalpak ka talaga sa unang negosyo mo. Lalo unang araw, pangalawang araw, papalpak ka. You just have to through the market. You make sure na yung negosyong sinimulan mo, talagang uubra talaga at hindi delusional ka lang. Kasi maraming nagpapanggap na negosyante, puta, delusional eh. Akala nila dahil nagtayo sila ng negosyo, nirehistro nila sa gobyerno, papaldo na ng pera. Yun ang akala mo. Pero hindi ang ibig sabihin ng maraming pera ay success kagad. Hindi yun ang success. Alam mo, success sa akin, pagiging mabuting tao. Yung tinatanggap ka ng Diyos sa langit, yung pagiging mabuting tao mo, tinatanggap ng Diyos sa langit. Kaya tignan mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kiniklaim na successful na ako eh. Hindi ko pa rin kinaklaim, hanggang ngayon, successful na ako. Meron akong mga success. Magkaiba yung may success ka sa successful ka. Magkaiba yun. Malalaman mo lang successful ka kapag ka tinatanggap ka na ng Diyos sa langit pagdating mo sa kabilang buhay. Kasi kahit putang ina, kahit ano pang klase na sabihin mo successan ka, sobrang tindi ng mga putang inang mga buildings mo. Sobrang dami mong asyenda, ang dami mong resorts, ang dami mong putang inang takoyaki. Ba, successful ka? Gago, pag hindi ka tinatanggap ng Diyos sa langit, kahit ano pa, dami ng pera mo, hindi ka pa rin magiging successful din. Impyerno pa rin ang bagsak mo. And that's the biggest failure. Yung sobrang dami mong success na nakuha dito sa mundo, pagdating sa kabila, hindi ka tinatanggap ng Diyos sa langit. That's the fucking biggest failure of your life. Nag-effort ka ng sobra-sobra para pumalpak pagdating mo sa kabila. Nag-effort ka ng sobrang tindi para pumalpak pagdating mo sa kabila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Question ni Lala. Magandang umaga, sir. Ano pa masasabi niyo sa mga politikang gusto ulit tumakbo pero halos walang ginagawa? Tigilan nyo na kasi yung kaboboto dyan sa mga yan. Ang gusto nyo kasi patabahan ko sila eh. Dapat kasi ang tinatanong mo sa akin, ano ba gagawin ko tungkol doon sa mga politikong ganun? Yun ang dapat tanong mo sa akin. Kasi tingnan mo, wala namang politikong nanonood dito eh. Meron man, mangilan-ngilan lang. Pero ang madalas na nanonood sa akin dito, ordinaryong taong bayang botante, na kayo rin ang putang inang nagboboto niya, mga putang inang mga politiko na yan, na kayo rin mismo yung nagsasaper sa putang inang consequence ng putang inang politikong putang inang binoto mo, putang ina mo talaga. Kita mo, ikaw rin yung nagsasuffer ng consequence dun eh. Binoto mo yan eh, di ba? Tapos magre-reklamo ka. Sa akin, simple konsepto. Ang tanong mo sa akin, ano gagawin mo? Ako, suggestion ko, kung matino kang tao, ikaw na mismo yung kumandidato. Di ba? Kung matino kang tao, ikaw na mismo yung kumandidato. Yun ang sagot ko ron. Next question. Question ni Noel. Brad, papaano mo mag-handle ng isang employee? Ano? Brad, papaano mo mag-handle ng isang employee? Kung paano gusto mo na i-handle ka bilang ikaw empleyado, ganun mo rin i-handle ang empleyado mo. Kasi alam mo, itong mga employer, dumaan kasi kayo sa pagka-empleyado. Matuto kayong dumaan sa pinagdadaanan ng mga empleyado para maintindihan nyo yung pinagdadaanan nila. Ayaw mo na sinisigawan ka pag empleyado ka, huwag mo sisigawan ang empleyado mo. Di baling lumakas ang boses, pero hindi ibig sabihin ng sinisigawan mo. Siyempre, pagka tinamaan mo yung pride ng empleyado mo, tangina mo, resign ng kanyang, gago ka, kumahog ka ngayon maghanap ng kapalit. Diba? Ganun lang kadali yun eh. Kung ano gusto mo, pag ikaw naging empleyado, ganun ang gawin mo sa empleyado mo. Ang gusto mo na resulta galing sa empleyado mo, ikaw mismo mag-empleyado ka, tapos gumawa ka ng resulta. Tignan mo kung gaano kahirap. Pag kaya mong gawin yun,
alam mo, kaya rin gawin ng empleyado mo. Diba? Ganun yun. Alam mo, bago kayo maging leader, matuto muna kayo maging magaling na follower. Yun muna, bago ka maging magaling na leader, pag-aralan mo muna yung art of being a good follower. Yung art of being a good follower, pag-aralan mo. Bakit? Kasi that's more than half of the job done kapag magaling kang follower. Imagine mo, kung gusto mo maging magaling na leader at magaling ka ng follower, ituturo mo na lang sa nasa ilalim mo kung ano yung ginawa mo nung mga panahong ikaw naman yung nasa posisyon nila. Ganon ka simple. Brother, hello. Hello. May bumisita. Binisita ako. Yan ang sagot ko ron. Sige, next question. Alam mo, tama na. Pause. Sa social media, ito pansin ko. Marami nagtatanong kung paano maging magaling na leader. Wala nagtatanong kung paano maging magaling na follower. Wala nagtatanong kung paano maging magaling na follower. Pag natutunan mo yung paraan kung paano magiging magaling na follower, nasa ilalim ka, subordinate ka, kung ano yung ginagawa mo sa ilalim, pag nasa ibabaw ka na, pwede mo na ituro yun sa nasa ilalim. Ayos ba? Salamat, Master. Okay, good shit. Next question. Good morning, brother. Wala Good pang morning. mga question, Master. Puro comment Shoutout lang. mo muna. Oh, to. Okay pala, shoutout sa nagbigay mo. Kamusta? Ay, war may kamay ko. Hello. Kamay ka muna rito. Ang lamig naman ng kamay mo. Dali, halika rito. Bala ka. Nasa live kami. Valida, brother. Oh, nasa live tayo. Halika rito, dali. Ikaw muna taga-tasa ko. Okay. Okay ka muna sa kanila. Hello. Hello. Shoutout sa mga kaibigan natin yan, oh. Oh, yeah, hawakan mo na muna yung mic. Yung helmet mo, lapag mo muna rin sa motor. Hindi mo mawalayan dyan, dito lang naman tayo eh. May bisita. Every now and then may bisita rito. Every now and then may bumibisita, may dumadaan. Papapicture, gano'n. Yung iba, hingi ng advice. May mga matataas na tao na dumaraan din dito. Hindi ko lang ma-post sa social media kasi sila mismo yung nanginging. Huwag ko na lang daw i-post eh. Okay, kahit matataas na tao tuloy, hindi ko tuloy ma-post. Pero may mga matataas na tao rito. Hindi ko nga alam, hindi ko maintindihan eh. Bakit ba kayo nanghihingi ng guidance sa isang basurero? Bakit kayo nanghihingi ng guidance sa isang basurero? Ordinaryong taong bahay lang naman ako. Yung iba, matataas sa tao, may pera eh. Mayaman eh. I will say mayaman. May mga pera sila. Tapos nagtatanong kung ano ba purpose ng buhay. Existential crisis na yun eh. Tignan mo, kahit gaano karami pera mo, hindi mo rin maintindihan kung ano halaga ng buhay eh. Hindi mo rin maintindihan kung ano ginagawa natin dito. Ayun, umaalis naman sila dito. May konting sagot na sa mga tanong nila na mga aray pong tangina mo. Nahihiwa ako. Matagal na nilang tanong sa buhay. Sakit? Nahihiwa ako. Tanginang yan. Okay, sige. Questions muna tayo. Go. Question ni Maria Bianca. Brother, ano masasabi mo sa pamumuno ni Marcos sa Pilipinas? Sa tingin mo ba mas lumulubog tayo sa ngayon? Alam mo, malaki kasi problema na kinakaharap ni Marcos ngayon eh. Diba? I don't think lumulubog tayo. We're still afloat. Hindi ko nga lang alam kung gaano kaganda ang ekonomiya ngayon. Kasi you have to consider kasi lahat ng mga nangyari in the past. Ano nangyari? So di bumaba si Digong. Naiiwan ngayon kay Marcos yung isang bansa nakakagaling lang sa pandemya at kaka-restart lang ng mga negosyo. Tapos, ngayon meron tayong internal at saka external na mga problema. Galing sa mga threat, galing sa kung saan-saan. Dumadami na bisita. Brother, hello! Naka-live ako, dali, halika. Oye, nakaharang nga kasi yung truck eh. Diyan ka lang sa loob? Ayos. Halika, pahinga mo na rito. Mainit yung kalsada. Dito mo na, mainit dyan. Maingitim si Okay. So yun, as I was saying, tungkol nga rin kay Marcos, so i-turn over sa kanya ang isang gobyerno, nakaka-restart lang, kakagaling lang sa pandemya. Tapos, meron pa tayong internal at saka external threat. I think he's doing well. Kasi imagine, hindi tayo nakikipagbakbak. Alis na kayo? Ingat brother, dahan-dahan sa biyaya. Okay lang, sige. Andito lang naman ako eh. Alis tayo? Ingat brother, dahan-dahan sa biyaya. So ayun,
internal at saka external threat, diba? May external threat tayo, medyo malaki-laki. He's doing outstanding pagdating sa palagay ko, pagdating sa pagpoprotekta sa mga natin, teritoryo natin. Kasi if you consider, hindi siya nagba-back down sa China. Tapos, humihingi siya ng tulong sa iba-ibang mga bansa na tinutulungan tayo. Imagine mo, nagpadala ng warship ang India. Nagpadala ng battleship ang India para sa atin. Ang Amerika nagpadala rin ng mga eroplano at saka mga battleship para sa atin. Tapos may mga iba pang mga bansang tumutulong na rin ngayon sa atin para hindi tayo makakubgob ng China. Tapos, ang problema natin, meron tayo ngayon dito sa Pilipinas na mga Chinese na mga putang ina. Hindi yun yung mga Chinese na mga kapitbahay nyo. Puta, baka mamaya banatan nyo yung kapitbahay ng Chinese. Hindi yun. Ang nagpadala dun sa mga tao na hindi yan pumunta rito out of their free will. Yung mga Chinese na mga nagpuntahan dito sa Pilipinas recently, nagpuntahan yan dito because of the Chinese government na inutusan sila. Sa akin naman, tangina, imagine mo puta, yung presidente natin yan, he's just trying his hardest. Obvious naman, di ba? Sinusubukan niyang gumawa ng paraan para hindi tayo makakubgob ng China. Hindi pa ba naman halata yun, di ba? Palagay ko dun sa parte na yun, dapat suportahan natin siya. Pero dun sa iba pang mga bagay, hindi ko sigurado kasi I don't have enough wala akong enough na resource sa ngayon para masabi ko ano ginagawa niya doon sa iba pang mga parte ng pamumuno niya bilang presidente. Kasi ganun ako tumingin Hindi lang sa mga magagandang bagay, hindi lang sa mga pangit na bagay na nakapokus ako sa magaganda lang o sa mga hindi lang magaganda. Hindi ganun. Pinopokusan ko lahat maliliit na mga bagay na bumubuo sa malaking bagay na kung ano itsura ngayon ng presidensya niya. Ayun. I haven't done enough research at the moment. Kasi syempre, pinaghandaan ko rin nitong mga nakaraan, itong ginagawa ko ngayon At the same time, sumasagot din ako sa mga tanong ninyo. So, nabitin ng oras para ako mismo personal na makapag-research tungkol sa kung ano man nangyayari. Kasi diretso importante sa akin yung mga nangyayari sa ekonomiya in general. Pero yung specific na ginagawa ng presidente, nakadepende ako sa balitang lumalabas kasi yung mga balitang lumalabas, yun yung mga pinakamalalaking nagagawa ng presidente. So yun muna pansamantala. Hindi ako makasagot ng diretso kasi sa ngayon, lack of information pa ang meron sa akin. Pero nakikita ko yung ginagawa ng presidente tungkol sa pagtatanggol niya sa soberenya ng bansa natin. I think he's doing well. Yun ang sagot ko rin. Sige, next question. Importante sa akin. Wala, nawawala yung signal. Asan yung tanong? Asan yung mic? Nasa iyo yung mic, brother? Oo, brother. Sige, diyan ka dito ka magbasa. Huwag ka dyan para hindi nakaharang yung mukha mo sa camera. Wala, naglolo ko Naglolo ko? Para babae Naglolo ko yung signal ko. Yung babae nakatingin tuloy sa akin. Nawala kasi kasama namin. Wala yung kasama nyo? Oo. Ay, lilitaw din yun mamaya. Basa mo muna sa kanya yung mic. Ikaw muna magbasa, brother. Sige. Para hindi lang maputol. Asan ka? Okay, ayun. Up. Ako muna magbabasa. Up daw, up. Ano masabi nyo sa taong silent treatment? Ay, tangina. Hindi talaga ako fan ng taong may silent treatment. Ano masasabi nyo sa mga taong may silent treatment? Hindi ako fan niya silent treatment na yan, sorry. Hindi ako fan yan. Pag ako sinilent treatment kita, kinakat na kita sa buhay ko. Diretso. Pag ako sinilent treatment kita, kinakat na kita sa buhay ko. Pag di na ako nagre-reply sa'yo, kinakat na kita sa buhay ko. Pero hindi ako fan ng silent treatment magjowa tayo, tapos di ba tatahimigan lang kita as if you don't exist. Takina, ako rin, inis na inis din ako sa silent treatment Inis na inis din ako sa silent treatment. Walang pakinabang yan. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin ng diretso. Hindi yan para papahulain mo pa ako kung ano diferensya ng utak ko. Takina mo, lahat tayo may kanya-kanyang diferensya ng utak. Sabihin mo na lang kung ano yung diferensya ng utak ko na hindi mo gusto para maiayos ko sarili ko. Kasi paano ko maiayos yung sarili ko? Hindi mo naman sasabihin may diferensya pala ako. Minsan ako mismo sa sarili ko, di ko napapansin yung sarili kong diferensya. Diba? So sa silent treatment mo, sabihin mo na lang sa akin para ma-resolve natin problema. Hindi ako sa silent treatment niya, puta. Kalet yan sa akin yan. Sige, next question. Question ni Fenny. Ano masasabi mo sa mga magulang na kinukusindi ang anak kahit mali? Alam mo, oo nga akala kasi nila pag-ibig yun Hindi mo alam, nilalason mo yung anak mo Akala mo yata pag-ibig pa yung ginagawa mo. Pero hindi mo alam, nilalason mo na yung sarili mong anak. Kinukonsenti mo yung anak mo kahit mali. Bibigyan mo ng cellphone, tapos paghapon na siya nagsi-cellphone, hindi mo na mautusan. Kaya ano ginagawa mo? Nagtuturo ka ngayon sa bata na huwag ka nang sundin
At dapat lahat ng focus niya nandun na lang sa cellphone. Yun na tinuturo mo sa bata. Alam mo yung hindi mo pagtuturo sa bata, yan na mismo yung magtuturo sa bata na kawalang hiyaan towards you. Tapos magre-reklamo ka ngayon. Bakit? Kasi yung anak mo ganito, yung anak mo ganyan, yung anak mo ganun, hindi sumusunod, bla bla, masama ugali. Eh tangina mo, ikaw magulang yan, di ba? Ikaw naglabas diyan eh. Ikaw din yung nagkonsente diyan sa kagaguhan niya eh. Tignan mo, lalaki ngayon yung anak mo na masakit sa ulo. Lalaki yung anak mo na sira ulo. Tapos hindi lang sa ibang tao siya sira ulo, pati sa'yo. Kung gusto mo ng ganong klase ng anak, spoil mo. Bigay mo lahat ng gusto ng anak mo. Gusto mo ng ganong klase ng anak, sira ulong bata, bigay mo lahat ng gusto ng anak mo. Sundin mo yung anak mo. Alam mo, ito nga nagtataka ako eh. Gusto mo na another perspective? Eto, Pilipinas, bigyan kita na another perspektibo. Yang bata na ginawa mo, hindi mo Diyos yan. Hindi mo rin ano yan, boss yan. Yung bata na ginawa mo, dapat matuto ka magmando dyan. Ikaw dapat ang boss ng sarili mong anak. Hindi yung anak mo ang boss mo. Kalilitaw-litaw lang yan sa mundo, ano malay niyan? Ikaw ang nakakalam ng lahat ng bagay dito sa mundo dahil ikaw yung naunang mabuhay. Kung ikaw, wala ka pang malay, kung ano ginagawa mo rito sa mundo, tangina, hindi ka dapat mag-anak, gago. May mga bata, may mga magulang kasi gumawa ng anak, tas yung anak na yun ang ginagawa nilang boss nila. Boss nila. Eh di bali sana kung alam ng bata kung ano ginagawa niya, di ba? Parang katulad ni Josh Mojica, na boss si Josh Mojica ng mga magulang niya, yun okay lang. Bakit? Kasi alam ni Josh Mojica kung ano ginagawa niya eh, di ba? Nagne-negosyo sila, negosyo, boss siya ng mga magulang niya. Pero hindi yun sa personal na buhay na tangina si Josh Mojica na susunod sa lahat ng bagay, hindi ganun. Imagine mo yung konsepto na puta gumawa ka ng tao, tapos ginawa mong Diyos mo yung tao. Mas malala, puta ginawa mong boss mo yung tao. Yun na lang yung sinusunod mo. Ikaw yung sumusunod sa bata, hindi na yung bata yung sumusunod sa'yo. Baliktad ang utak mo pagka ganun kang klase ng magulang. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Question ni Rodolfo. Idol, nung nawala yung umampon sa'yo, sinubukan mo ba tumira sa tunay mong anak? Tunay mong anak? Wala akong anak. Tunay mo. Ay, hindi. Hindi. Kasi, ano eh, hindi ko naman alam kung nasan sila nun eh. Hindi ko alam kung nasan sila nun. Ang nanay ko at saka ang tatay ko, hindi ko alam kung nasan sila. Basta nakaka-chat ko lang yung tatay ko, nasa Amerika siya. Pero hindi ko alam paano makakarating dun kasi hindi naman inasikaso ng tatay ko yung pagpunta ko ron eh. Pinangakuan lang ako, papunta ka na dito next month, punta ka na dito next month, mag-resign ka na. Tangina, niskam nga ako ng sarili kong tatay eh. Punta ka na rito next month, mag-resign ka na. Tangina, nag-resign ako sa dalawang trabaho ko nun sa call center para lang, dahil lang sinabi ng tatay ko, pupunta na daw ako sa Amerika next month, tas wala naman palang nakasikaso ng dokumento. Tanginang yan, before Christmas pa siya. Laging ganun, before Christmas. You will be here before Christmas. Hindi naman totoo. Miskam ako ng sarili kong tatay. Tangina, hiningan pa nga ako ng pera nun eh. Katibayan daw na talagang interesado daw talaga akong gustong pumunta ng abroad, ng Amerika. Hindi naman pala totoo. Tanginang yan, scammer ang puta. Nadali ako nun eh. Ang nanay ko naman, nakakaalala lang pagka kailangan ng padala. Tapos, nung namatay si Uncle, pumunta rin sa bahay ni Uncle, nanghihingi ng bahay. Kaya ako pinalayas eh. Kasi nung namatay yung matanda, meron naman ako natutuluyan. Ang problema, yung nanay ko pumunta rin nanghihingi ng bahay. Tanginang yan. Eh syempre, mga kamag-anak, maintindihan mo na, napikon. Pinalayas ako. Yun ang nangyari nun eh. Dahil nga sa nanay ko nun, kaya ako pinalis eh. Pero wala yung nanay ko nun eh. Nangyari, pagka, wala ako nun nung pumunta yung nanay ko dun. Nangyari, nasa Pampanga ako nun. Nag-aaral ako ng kung paano public speaking. Diba? So nasa Pampanga ako nun. Tapos ang nanay ko pumunta doon sa bahay. Tangina, nanghihingi ng bahay. Gagano'n eh. Tapos yun, pagbalik ko yun, ayaw na akong papasukin. Tapos pinapalis na ako. Nakatulog pa rin naman ako doon, pero alam mo yung ginugulpi na ako, alang-alang na umalis ako. Hinahataw ako, ganun. Ba't di ka pa kasi lumayas? Hindi ka naman kailangan dito, ganun sabi sa akin. Ba't di ka pa kasi umalis? Di ka naman kailangan dito. Patay na si Uncle. Wala ka ng lugar dito, ginaganon ako. Eh syempre, kahihiyan mo na lang pag nanatili ka pa ron. Wala, kung saan-saan na lang ako, ganun. Pero yung totoong nanay ko, totoo, diretso, di ko kinakamusta, masama loob ko ron. Di bale na lang na matulog ako sa kalsada, sa makisawsaw pa ako. Pero hindi ko rin maalala eksakto kasi medyo mahabang panahon na rin kasi yung nakakaraan eh. Taka na kalahati na rin ng buhay ko yung nakakaraan nun eh. Basta ang alam ko, masama loob ko nun doon sa pamilya. Masama rin ang loob ko nun sa nanay ko. Tapos, alam naman kasi ng nanay ko yung, meron akong maliit na cellphone nun. Yung cellphone na yung keypad lang. Keypad. Siyempre, construction worker lang naman ako eh. Yun lang yung meron ako nun. Tapos, walang walang camera yung cellphone yun, keypad lang yun.
Tapos, edi paglipas ng ilang panahon, eto na nga, may nag-message sa akin. Ang aking nanay daw ay nasa PGH at malala daw yung kalagayan. Ako naman, noong mga panahon na yun medyo okay nabuhay ko nun. Paglipas ng isang taon din. Kasi kalahating buwan ako nun, in and out ng bahay ng kung sino-sino. Tapos, construction worker, ganun, barker ng jeep, mamamasura, ganun. Bahay ng kung sino-sino, in and out. Tapos, nakalusot ako sa call center. So, nagtatrabaho na ako sa call center nun. Mabilis yung mga pangyayari. Sobrang bilis ng pangyayari nun. Paglipas ng isang taon mula nung pinalayas ako, may nag-message sa akin. Yung pala, yung anong tawag dito? Parang albularya na babae. Na yung albularya na yon, dun nakatira yung nanay ko. Kasi merong inuupahan ang nanay ko namumurahin lang na bahay. Kung di ako nagkakamali, sa Caloocan yata. Hindi ako sigurado Kasi kwento na lang yun hanggang kwento na lang yung narinig ko nun So may inuupahan bahay. Tapos ang trabaho niya kasi nagbebenta ng kung ano-anong mga parang short ng bata, ganon. Tapos sila yung nasa Baclaran, yung kini-clearing ng MMDA doon. So sila yon. Pero malayo ang bahay niya doon. So namamasahe pa siya para pupunta ng Baclaran. Kasi yung mga kakilala niya nasa somewhere bandang siguro Caloocan yata, hindi ako sigurado. Tapos yung isa ron sa mga kakilala niya parang albularya. Nung magkasakit ang nanay ko, kasi cancer kasi kinapagkasakit niya So nung magkasakit ang nanay ko at medyo bedridden na, doon na siya tumambay, kumbaga. Doon na siya nakahiga. Tapos pinapakuha siya doon sa isa pang kapatid niya na tsuhin ko, tito ko. Ayaw naman kunin ng tito ko. Kasi syempre, 'di ba, pare-parehas lang silang mahirap So ayaw kunin doon sa albularyang babae. Tapos ang ginawa ng albularyang babae para lang just to make sure na someone will take care of my mother. At saka siguro, na rin, kumbaga nagiging burden na rin siguro siya doon sa pamilya, ganun. Ang ginawa, dinala sa PGH. Tapos nung ayaw tanggapin ng PGH, iniwan siya doon sa bench. So may bench doon sa labas ng PGH. So iniwan siya ron sa bench nakahiga na ganun. Bedridden Tapos may bedsore pa rito sa kaliwa. Iniwan siya sa PGH doon sa bench. Nung iniwan sa PGH, nag-message sa akin, ang nanay mo nasa PGH, maluba na yung kalagayan, mamamatay na, sabi ganun. Ako naman, syempre, punta ako ng PGH. Kinontak ko rin yung kapatid ng nanay ko. Kasi, yung kapatid kasi ng nanay ko, meron kaming communication, nung sila ngayon nanloko sa akin Yung sabi, mga nag-aaral daw yung mga kapatid ko. Tangina, hindi naman pala. Tapos hinihingan lang ako ng pera. Tapos pinaghati-hatian nila ng mga kapatid ko yung pera. Pagkita na ako nasa call center na ako. Pinahati-hatian nila yung pera hinihingi sa akin. Kasi pampara daw ng Tapos, nanay ko, nag-message ang babaeng albularya, nag-message ang nanay mo nasa PGH, maluba na kalagayan. So kinontak ko ngayon si Tito Lando, yung kapatid ng nanay ko. Sabi ko, puntahan natin doon, tignan natin kung kamusta nanay ko. Kahit masama loob ko, sige na, puntahan natin kasi maluba na daw Ano pa ba naman, di ba? Punta, pairali mo pa ba naman yung sama ng loob, maluba na nga kalagayan ng nanay mo So may breast cancer siya noon, tapos pinuntahan ko rin sa PGH. Maluba na nga talaga, hindi na siya nakakatayo. Tapos puro siya aray, ganun. Aray na lang siya. Aray siya, pero malinaw pa isip niya noon. Tapos doon yun na yung pagkakataon na nakipagkwentuhan na ako noon. Sige. Doon na yung panahon na, iusog lang sandali ito. Doon na yung panahon na nakipagkwentuhan na ako noon sa kanya. Tapos, asan yung cellphone? Nandun yata. Sa'yo? Asan yung power bank? Andiyan din, okay. So, nakipagkwentuhan na ako sa kanya, ganun. Tapos, ang nanay ko noon, kita mo naman sa kanya, remorseful siya. So, ayun. Brother, iganon mo kasi gusto ko makita yung mga comments ng mga tao Ako na. Iayos ko na lang. Ayan. Tapos ito, tingala natin ang konti. Ayan, para kahit paano nakikita ko. So, ayun, remorseful naman siya. Tinanong ko siya, sabi ko ba't mo ako binenta? Kasi binenta kasi ako ng nanay ko Nagkaroon din naman ng linaw. Ang sabi niya, syempre, maintindihan mo naman, ang tawag nun, disgrasyada Disgrasyada ako Syempre, natatakot din ako sa sasabihin ng mga tao. Sabi niya ganun. Tapos syempre, wala rin naman akong pambuhay sa'yo So, kung ano mo, binenta kita, ang dahilan kasi gusto ko rin mapaayos yung buhay mo.
So yun, naiintindihan ko kung bakit niya ako binenta. Because of two things. Una, para maiayos yung buhay ko. Pangalawa, para kumita rin siya ng pera at the same time. Naiintindihan ko. So ano pa ba naman? Pinatawad ko na nanay ko nung mamamatay na siya. Tapos paglipas ng mga 2-3 linggo, halos kulang-kulang isang buwan din. Ayun, namatay na siya. Tapos ako na yung nagpalibing sa kanya. Naging okay pa yun eh. So yun nga weirdo nga eh. Hindi ko alam paano nangyari yun. Pero meron palang ganun sa medical. Yung, may cancer ka, di ba? Bedridden ka na. Tapos, ano tawag dito? Baldado ka na. Tapos hindi ka na nakakapagsalita. Tapos gumagalaw na lang yung mata mo, ganun. Tapos, pag mamamatay ka na, bigla na lang, for some sudden twist of, hindi ko alam kung paano nangyayari yun, bigla na lang magiging okay ka. Tangina, nakakatayo siya. Oo, kumbaga baldado na siya noon. Tapos, hindi na nakakapagsalita, tapos umiikot na lang yung mata. Tapos, bigla na lang, isang araw, nagising. Tapos, nakakatayo na. Tangina, nakakatayo na. Tapos nakakapagsalita, tapos normal na siya, wala siyang nararamdaman, normal na. Tapos paglipas ng 2 araw, ayun, patay na. Ay. Oh. May ganun pala, may ganun. May ganun sa medical. Hindi ko alam na may ganun ha. Sa mga nag-aaral ng medical dito, paano nangyari yung ganun? Paglipas ng 2 araw, ayun, patay na nanay ko. Tapos ayun, tulong-tulong na lang kami. Ako nagpalibing. Tapos yung tita ko gumawa ng paraan para may konting budget. Pero ako talaga yung majority naglabas ng pera. Nasa halos 40 rin yata nilabas ko ron para sa pampalibing niya. Hindi ko na maalala eh. Kalahati na kasi ng buhay nakakaraan nun eh. Nakalimutan ko tuloy. Ano ba yung tanong? Ano yung tanong? Wala na sa'yo yung tanong? Wala na. Okay, sige. Next question na tayo. Sige, go. Pahilaman. Idol, ano po may re-recommend mong books na makakatulong sa pag-unlad sa buhay ng every department aspect? Hindi, walang ganun. Well, siguro I will go for religious books. Biblia at saka Quran. Yung dalawa na yun ang pinakamalalaki sa buong mundo eh. Every aspect, sabi mo, di ba? Wala naman halos ako makikita na libro na every aspect kaya i-cover bukod sa mga religious books eh. Kasi kahit spiritualismo, kino-cover na rin nun eh. Pero politika dun, may medical, may mathematics, may science. Yung mga religious books, you go to the religious books kung gusto mo lahat ng aspect. Kasi majority ng mga libro, specific, niche, maraming ganun. 48 of Laws of Power. Puro power yun eh. Wala kinalaman sa spiritualismo yun eh. Yung Blue Oceans. Puro puro tungkol sa negosyo yun. Wala namang kinalaman sa yun eh. Wala kinalaman sa politika yun eh. Ganon, yung mga ganon. Imagine mo yung bawat libro sa mundo, specific niche kadalasan. Tungkol sa specific topic. Pero yung mga religious books, it goes in general. So I will say Biblia at saka Quran. You go to those books. Okay, next question. Next question. Master, boss, pwede magtanong, kailangan mo po ba makipagsuntukan sa ibang tao para na magpakita mong matapang ka? Hindi naman pakikipagsuntukan ng pagiging matapang. Alam mo, to the contrary you may find this interesting. Hindi natanggap sa mundo ngayon ang uncontrolled chaos, uncontrolled violence. Hindi natanggap ngayon sa mundo ang uncontrolled violence. Ang tanggap na lang ngayon, controlled violence. Yung boxing, ganun, MMA, yun, tanggap yun sa mundo ngayon. Pero yung uncontrolled na magwawala ka sa kalsada, tangina mo, mumukha kang gago. Amin na lisensya mo! Diba? Maamin na lisensya mo ka dyan. Hindi natanggap ngayon sa lipunan yung uncontrolled violence. Pero ang tanggap sa lipunan, pag matalinong tao ka, when you do warfare, if you're an intelligent individual knows that he or she should know the end result and she will win before he or she enters the battlefield. Pag matalinong tao ka, tanggap ng lipunan yung mga pakikibaka mo. Kasi alam ng tao, pagdating sa dulo, ikaw ang panalo. Pero hindi ibig sabihin na suntukan. Kasi alam mo, yung tapang, nasa tindi ng paninindigan yan. Yung mga bagay na mali, alam mong mali, pinaninindiganan mong mali. Yung mga bagay na tama, alam mong tama, pinaninindiganan mong tama. Yun ang tapang. Pero hindi yan sa suntukan, pisikalan. Bakit? Si Andres Bonifacio, si Mabini, matapang din naman Pero ilalaban mo sa suntukan? Tangina, lumpo yun eh. Tangina yan. Ni footwork nga, wala yun eh. Oo. Maliit yung paa. Paano yun? Lumpo nga eh. Paano mo tangina, huwag mo naman sabihin sa akin hindi matapang yun. Utak nga ng katipunan. Diba? Pero lumpo.
Paano footwork nun? Sige nga, suntukan. Tangkinang yan. Hindi ganun. Sige, next question. Question is last. Ano masasabi mo sa spirituality enlightenment? Alam mo, yung mga bagay na spiritual, isinasalamin ng mga bagay na literal. Yung enlightenment na sinasabi, ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga bagay na spiritual. Para katulad sa akin, di ba? Basic principle